mga ka-greenie! Good day po mga ka-greenie! Sa mga hindi pa po nakapalo sa aking FB account, please po papalo po ka-greenie Ana. Ayan, nakalagay po sa screen. Kumusta po sa inyo dyan, sa area po ninyo? Dito po sa Manila, makulimlim ngayon. Kahapon po ay ulan ng ulan. At pinapabayaan ko lang po ang aking mga succulent at mga cactus. Wala po yan bubong. Ayan. Dito lang po yung may bubong. Ito po. Dito po yung nasisilungan ako. Pero pagdating po dito sa mga succulent ko, ayan po, nauulanan. At ang ilalim po niyan ay ang aking mga houseplant. Kapag sila po ay nauulanan dyan, yun, natutuluan sila doon sa ilalim. Kaya super healthy ang aking mga succulent ngayon. Tingnan nyo yung aking melody na pinugod ko. Ayan, oh, meron na agad silang offset. Yan. Pinapabayaan ko lang po ang aking mga succulent. Pinauulanan ko lang po yan dahil ayan po ay stable na. Pero wag po kayo magpapaulan or wag nyo nga hayaan sa rain or shine ang inyong mga succulent kapag hindi pa sila stable. Week pa lang, 2 weeks, 3 weeks, wag nyo po muna silang pabayaan na nasa rain or shine. Kasi para po sa akin, ang stable ay 2 months or 3 months. Kapag hindi pa po ganon at nakalagay na sila dito, tinatanggal ko po sila dyan at nilalagay ko po sila sa repotting area ko kapag sunod-sunod po ang ulan. Pero pinaulanan ko po sila ng isang araw at pag susunod na araw umulan pa, tinatanggal ko po sila dyan. Hindi ko po muna sila pinapabayaan. Hindi ko muna po sila pinagkakatiwalaan. Rain or shine kapag ganun pa lang. 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 months po or 3 months po ako nagpapaulan or nagpapa-rain or shine ng aking mga cactus and succulent. Ayan. Meron lang po akong ipapakita sa inyo na sobra akong natuwa. At ito po yung aking red ives. Ayan po yung red ives ko. Before po, mga matataas po yung mga nandyan. Matataas na red ives. Ngayon, update lang. Panibagong set po ng leaf propagation. Yung lagayan ko po ng leaf propagation na kulay black, ayan, ipapakita ko sa screen. Ayan siya. May nangyayari sa kanya, nabulok siya, naputol, hiwa-hiwa, kaya balik na naman po ako dito sa aking pot. Pero maganda po sila. Maganda po yung tubo pag ang gamit ko ay ayan, pot. At ito nga, ipakita ko sa inyo, yung mga matataas kong red ives before, dito po yun nakalagay. Malalaki din ang pot nun. Pinakita ko na rin po kung ano yung nangyari sa kanya nung 1 month or mga 3 weeks akong hindi nakaakyat dito at napabayaan ko sila. Nagkapunggos po sila at yung iba ay namatay, na-damage siya. Ang natira po, ayan lang. Ayan na lang po yung natira sa mga malalaki. Mga maliliit na lang po yan, mga anak na lang po yan. Pero ang kagandahan, ayan po yung nangyari. Bumanda siya, ayan, nag-stable siya. Ito yung cut kasi nagkapunggo siya, kinat ko, ayan, nagka-baby na siya. Pagkatapos, ayan din po, kinat ko, offset niya na po yan. Halos mga offset niya na po ito kasi pinagpuputol ko na po yan. Ayan, pinutol ko na siya. Ito, offset niya na. Ito din po, ayan, ito, putol na siya, yun, yung putol niya, ayan, yes, offset niya na. At ito, ang mas nakakatuwa, kasi po, ayan ay mga leaf propagation po. Yes, leaf propagation na po siya. Ang lalaki na po nila, ayan, nakakatuwa. Nakagawa na po ako ng 3 pot, ayan, pagkatapos, sa isang pot, meron silang 4 na peraso. Yan, malalaki na. Leaf propagation po sila. At, ang kasama niyan ay ito po. Ayan. Yan, leaf propagation din po yan. Dahon lang siya at ngayon, malaki na sila. Medyo maliit pa yan konti. Compare po dito. Medyo ito ay masasabi kong malaki na siya. Pwede na siya talagang
ihiwalay doon kasi ayun po ay medyo maliliit pa konti. Pero ang dami niya pa oh. Siguro mga nasa 3, 6, 9, 12 pa siya. So kapag nilagay ko na siya sa ganitong pot, magkakaroon ako ng maraming red hives. Nakakatuwa kasi dumadami sila at lumalaki sila through lip lang. So, ang mga red hives po ay hindi mahirap talaga i-propagate. Kaya, mag-propagate kayo ng red hives. Ang cute po nila, oh, yan. Hindi ko na kailangan bumili ng panibagong red hives para po magkaroon ako ng maraming pot. Ito rin po, ayan, oh, nakakatuwa. Ito yung lip propagation ko ng Sedum adulpico. Ayan po, naglalabasan ng kanilang offset. Kailangan lang po natin antayin na ma-deads ito. Ito, yung panibago kong Purple Delight. Oo, ayan, oh, meron na naman. Ito, Firestorm ito. 'Di ba? Maganda. At ayan. At ito yung bago na naman na pot ko na mga maliliit pa. Galing siyang lip propagation. Nakakatuwa kasi ayan po ay bago na namang set ng lip propagation. Maliliit na po yan kasi yung mga malalaki po ay natanggal ko na dyan at mga nandito na po sa ganitong pot. Ayan o, yan o, malalaki na po sila. Ayan, malalaki na. Even yung Purple Delight ko, malaki na rin. Ayan, ito po, lip propagation po yan. Nakakatuwa. This one din po, ayan, o, lip propagation po yan. At ito po ay lip propagation. Tinanggal ko na po sila doon, dito po. Panibago na po yan. Mga maliliit na po yan. Maliliit na siya. Panibagong set na po yan ng mga lip propagation ko. Konting tip lang po, ang mga red hives ko po ay nandyan. Rain or shine din. Wala po din yung bubong. Ayan po, oh. Nauulanan po sila ng bonggang-bongga. At mas okay na nauulanan po sila. Ayan po yung mga katabi niya. Ayan, oh. Okay naman po sila. Kaya, kung gusto po ninyong wag nang bumili ng red hives, tanggalin lang po ninyo yung lip. Ito, yung ganito. Pwede na po siyang tanggalin. Kahit po baby siya before, pwede na po siya kasi tutubuan na po yan. Ito, oh, ayan, oh, pwede na natin tanggalin ito. Kuha tayo ng isa. Ayan, dito natin ilagay. Nabubuhay na po yan. Magkaka-offset na rin po yan. Ayan. I-share ko lang din yung isang lip propagation ko. Ito, oh, si Marpin. Iyan yung mother niya. At ito yung lip propagation ko. Mga lip lang din yan. Malalaki na po sila. Pagkatapos, meron po akong marami pa niyan. Ayan po, oh. Ayan, oh. Ang dami-dami pa po niyan. Palaki na po yung iba. Kaya, maghihiwalay na naman po ako ng panibagong pot. Ito rin po, ayan, oh, Marpin po yan. Ayan, yung mga malalaki dyan, ayan yung mother. Pagkatapos yung medyo mga maliliit dyan, ayan yung cuttings ko. Sa nagtatanong po ng update sa aking sleeping photos, eto na po sila. Ayan na po. Sila po ay stable na. Ayan. Sa isang pot, merong 6. Nilagay ko po sila sa ganyan kasi po, i-for sale ko sila. Dahil 2 pot na po na hanging pot yung aking nagawa sa sleeping photos. Kaya ngayon, i-for sale ko sila. Mura lang po sila. Mga 30 to 40 pesos ko lang po sila isi-sale para po ma-dispose ko agad sila. Ito pa yung mga iba ko pong propagation. Yan, at ayan po yung imidrium at yung mga photos ko po dyan ay ilan na pinropagate ko. Ayan na po sila, okay na po sila. Yan, dito ko po sila nilagay sa tabi ng aking mga calathea at saka rubber tree. Kasi dito po yung propagation area ko talaga. Ito yung sa taas. At ito naman yung nasa baba niya. Dito kasi, hindi po sila masyadong babad sa ulan at saka hindi po sila masyadong sobrang naiinitan ng araw po. Kaya safe po sila dito. Ito.
As you can see, wala na naman sa layer na ito ang aking mga flapjack. Kasi, ayun na naman po sila. Doon ko na naman po sila nilagay. Ang ganda na naman po ng kulay nila, oh. Kasi po, ganyan po yung hitsura niya. Ayan, oh. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun po yung pinakamataas. Doon ko po nilalagay ang mga succulent kapag ako po ay nagpapastress. Okay naman po dito. Kaso po, kapag nandito sila, natatakpan po sila niyan. Napipiltered sila. Dito po kasi yung 1, 2, 3 na yan hanggang 4. Morning sun lang po yan. Siguro mga 11:30 or magto 12. Ganun lang po yung sunlight ng layer ko dito. Hindi kagaya po dyan sa pinakataas na yan. Ayan po ay stress area ko talaga. Talagang sunog na sunog ang kanilang leaves kapag dyan ko po nilagay. Kasi simula po sumikat ang araw hanggang paglubog. Ayan, salo po nila ang sunlight dyan. Kahit po dito banda. Ayan. Salo po nila ang mga araw po dyan. Kaya naman, kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, please po, pa-like po sa aking channel, Ana Duran po. At pa-subscribe na rin po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.